naman kasi, yung may ano rin sila, may parang takot rin, yun nga, well, takot talaga sila kasi unang-una, may kumukulo na from the AFP core, may kumukulo na discontent doon. So ngayon, if nagpa-pile up yung mga tao, yun yung nagko-cause nung nerbiyos nila. Kasi yung mga nandun sa core, they are all waiting for the people to really to really show up so that they can make a decision also on their end. Ganon, I think ako for me, yun yung yun yung arc nung storya eh. Yun yung arc nung storya. Of course, I think it established na meron talagang gulo dyan. Kasi for Browner to say something na, mag-resign na lang kayo, kung magsasalita kayo about the politics, mag-resign na lang kayo. So, ibig sabihin, na-establish na may gulo. Ngayon, since meron nang hindi pagkakaintindihan doon, pagka dumadami yung tao dun sa EDSA or nagpa-pile up yan or whatever, ganun, yun yung nagdadala ng nervyo sa kanila. Kasi I'm pretty sure, once the crowd would show up, it would be easier for the AFP to make a decision. Ayan, maaga-aga tayo ng onte dahil alam ko na matagal tayo hindi nagkita-kita sa ganitong setting ng live. Ayan, at naging busy tayo sa mga pagkilos sa may EDSA, sa veterans at saka sa Liwasang Bonifacio. Ayun, okay. Nung November 30, merong mga Duterte-aligned rallies. Well, sa veterans kasi hindi naman talaga yon super rally, no? Yung mga loyal, yung mga DDS doon, yung mga Dutertista doon, talagang nandun sila because they heed the call of Inday, nasamahan si Attorney Zuleika. Kasi nga, kinakabahan nga yung yung mga nakapalibot kay Attorney Zuleika na baka dalhin si Attorney Zuleika sa Women's Correctional. So, may mga doon, no? May mga supporters doon. So may mga tao doon. Tapos may mga programa din, may mga ano-ano din. And then of course yun sa EDSA, yun yung pinakamalaki. Tapos nagkaroon rin ng pagkilos sa Moraita papuntang Liwasang Bonifacio. Ayun. Please do not confuse it dun sa Mendiola. Yung sa Mendiola, iba yon, hindi yun hindi yun maisog. Yung maisog, yung from Moraita to Liwasang Bonifacio, yon, maisog yon. Duterte-aligned rally yon. Ayan. So, ang Mindiola, yun yung hindi, yun yung magulo nung November 30. Yung nagkasapakan yung mga pulis, ganyan-ganyan. Parang naman yung parang sobrang stage, yung parang talaga tapos nagkakasalubong, parang, sa naawa, ba't kayo magkagalit? Ba't kayo magkagalit? I'm pretty sure nakakuha kayo ng rally dyan, di ba? Ay, ng permit dyan. Di ba? So, ba't kayo galit? Ba't kayo magsasapakan? Ano problema nyo? Ayan. Ayun. So anyway, bago tayo mag-start at bago tayo magkwentuhan, magpadala ako ng link kay Sas, no? Sana mag-join siya sa live. Tingnan natin kung gising si Kuyang EB. Sendan ko rin ng live si Kuyang EB if available siya. So ang daming mga nangyari. Ano lang muna tayo. Balik nga muna tayo dun sa mga ganap this past few weeks. So nagkaroon ng pagkilos sa EDSA at halos inabot to ng ng isang linggo. Ngayon yata parang meron pa rin pumupunta pero hindi na ganoon karami, hindi na kasing dami nung previous weeks. Ayan, okay. So, it is a start. It is a start of something that that is greater. Ayun. Kasi yung mga tao, karamihan sa mga nagpunta doon sa talaga naman kinikim-kim naman na talaga natin yung galit sa administration because they are really messing things up. Do you remember the last good decision of Bongbong Marcos? Diba, yung meron bang ginawa si Bongbong na parang, okay, buti naman. In the past few months, had he done something that, alam mo yun, yung maano ka man lang sana, diba? Wali no? Nasa backstage na natin ang ating ka-moisture. Ayan. At ang inyong kapuyatan at ka-moisture ay magkasama na naman. Ay, mabagal yung mo. Mabagal yung feed mo, Sas. Oo. Hello mga ka-moisture. Narinig niyo ba ako? Yes, yes. Pero robotic ka. Ay, ganun talaga. AI na po ako. Nag-transcend na po ako.
Yes, nag-transcend na po ako sa aking katawang lupa at naging AI na po ako. Ano AI. bang gusto niyo malaman? Para akong ChatGPT. Para akong ChatGPT. Alam niyo naman ang ChatGPT, wala itong pakundangan. Okay, prompt. What? Okay? What is the Prompt. essence? Okay? Hey ChatGPT, what is the essence of being a woman? Hi. That is a fascinating question. The essence of being a woman has been answered differently, but it seems the essence of being a woman is related to a woman's ability to give birth and therefore be a mother. Is there anything else I can do to you? Thank you very much. Ka-moisture chat, ka-moisture AI? Akala ko merong I thank you, susmitasan yung Walang sagot. ganon ang AI. AI nga ako, di ba? Nag-ano na po ako. Na-reach ko na po ang Buddhahood. Kaya AI na. AI na. Mm. So, what can you say about the impeachment? Well, yun yung pag-uusapan natin for most part ngayong gabi, no? Yung impeachment na yan. Pero, before that, ang tawag dito, mag-wrap up lang tayo nung the week that has, the week that was. Ayun, kasi may today, yata parang wala masyado ng tao sa EDSA. Medyo kasi nagtatayo na sila ng stage doon ngayon in preparation for the December 7 rally ng mga BBM supporters, ganon. Ang chismis is that papatakbuhin raw siya na parang Bagong Pilipinas Servicio Fair. Yung mga malaking event nila, ganon. So meron silang malaking stage set up. Nagtatayo talaga sila ng stage? Nagtatayo na ng stage, oo. Nagtatayo na sila ng stage doon for the... Kasi yung mga ganong kalalaking stage, talagang kailangan mo ng 1 week dyan para matayo Ayun. So magiging ganun siya. So sa magkakaroon nga sila ng rally. Ano yan? Rally in expression of support for BBM. For BBM, oo. Expression for support for BBM. Tapos they are expecting, well, ito naririnig ko lang naman sa kaparangan, no, dahil meron tayong mga alitap-tap sa kapaligiran. They are really trying to gather 100,000 people to attend. So kumbaga talagang gusto nilang i-overwhelm talaga yung EDSA. Gusto nila na maraming taong pupunta. And of course, bayad yung mga participants. Kasi nga ang approach nila dyan, parang yung Bagong Pilipinas Servicio Fair. Yung mga ginagawa nila, nagpupunta-punta sila sa iba't ibang probinsya, tapos nagpapamudmud ng pera, ganun-ganun. Ayun. Pero for this one, identified na ng mga coordinator yung pupunta. And yung mere presence would be paid. Well, ayuda. Ayuda na naman as usual. Well, actually, they can always do that, no? I think they are doing that in order to, actually, it's a show of force. As simple as that. Hindi ba? Expected naman nilang gagawin. Pero, hindi mo naman kailangan gawin yan kung hindi ka natatakot. Correct. Nagigets mo? Hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka natatakot. You are doing that because pero yun na nga, no? Don't believe your own propaganda. That's the number one rule of the game. That's the number one rule of the game. Don't believe your own propaganda. Pero this is all for optics purposes, for international press purposes. Kita mo, maraming supporters pa si bongga-bongga ang mga supporters ni BBM, ganyan. But the thing is, the action is not actually consumerate with that show is consumerate with what you're doing to Inday. Kasi kung mahina naman pala si Inday, naniniwala kayong mahina si Inday, kaunti lang yung supporters, katulad ng sinasabi ninyo. Kasi sinasabi nyo, kita mo, wala masyado pumunta sa EDSA, ganyan. Why this entertainment? Correct. For what? Tsaka bakit kailangan mag-event din? Tapos yung pa-event nyo, EDSA din, di ba? Kasi kung ako, titignan ko, ilan ba nagrarally? 6,000? Trabaho na tayo. Diba? If you're confident, no? Yung kung self-assured kang tao. Bex, 6,000? Sabi, di ba, 6,000 nga lang eh. Di ba, hindi nga umabot ng 10,000. Ganon? 10,000? Tao? Trabaho na lang tayo. Correct. As simple as that. It is as simple as that. Pero,
corruption na naman yan eh. Isa na naman yung paraan para may kumita ang Para pera na ma-download ang pera. organizer, download yung pera, money laundering. Di ba? Na para ha? Aminin nyo, kayo ba mag-aatubili? Akala ba nyo lang 10,000? 10,000 lang pala eh. Di ba na? Ano na tayo? Tuloy na tayo ng trabaho na lang. Diyos ko, dapat ko pa ito pag-aabala. Ayan, nawawala si Sas. But I think. Ayan, you're back. But I think. Tanungin mo ko. AI ako eh. Tanungin okay, so what do you think about the current condition of ano ba? What do you think? But I think. Ayan, go. But I think. But you think, ano? I'm an AI. I don't think, but I can give you an answer based upon my machine learning training. Okay, so what does your machine training says about the strategy of the Bongbong administration? The strategy of the Bongbong administration to have a counter EDSA event is actually addressed to the men in uniform. Yes. Yun na, tumbok mo, baby loves. Correct. Yun yung address. Doon naka-address. Ganun lang yung kasimple. I think there is already something going on inside. Kasi if you're going to follow the statements, Browner said, if you would like to express your political views, tanggalin nyo na lang yung uniform nyo. Why in the hell are you need to say that if you are the chief of staff? Ano to, yung mga sundalong yan, hindi nila alam? It means a lot of insider, a lot of people in the core, in the AFP core, are already saying something, di ba? May mga are saying something. May lumalabas talaga. Kaya nga, di ba, sa TikTok nga di ba? I think naloka sila dun sa TikTok yung mga men in uniform on the ground nagsasalita na. And si BBM magsalita na din. Sinabi niya sa mga soldiers, don't listen to political noise. Si Enrile, una niyang mention, nako, magiging madugo yan, wag naman. Di ba may ganun siya, di ba magiging madugo yan? Bakit yung mga ganung statements naka-address, it addresses actually the men in uniform. Nagigets ninyo, yung doon naka-address, yung doon sa kanila. Kaya itong show of force na ito, this actually is a way to show the men in uniform. Nakita mo, 100,000 na puno ng EDSA. Kami, parang ito ang tunay na people power. Parang ganyan, ito ang tunay na people power. Ito ang tunay na sentiment ng mga tao. Diba? Yes, ganun yun. Ito ang tunay na sentiment ng mga tao, Echos Chimpustar, kaya naman nila. And it might actually work. And it actually addresses as well the international audience na mas marami kami, ganyan. Now, okay lang, edi ubusin nyo yung pera nyo dyan. Kung kunin nyo na lang yung kung ano na makukuha nyo dyan, hindi ba? Kasi, again, kung wala kang kinakatakutan, why do you need to have this show of force? May kinakatakutan ka. Correct. Ayan, nahihinto ka, Sas. Nagfe-freeze ka. Ayan. Yeah, I think yung 6,000 lang yung taong nasa EDSA. 6,000 lang yung taong nasa EDSA. But it was 6,000 na walang pilitan na nagpunta on their own accord na yung kumbaga sino ba yung mga nag-call noon? Sino ba yung mga nagpunta doon? It doesn't matter. It doesn't matter kung binayaran yun o hindi. You know, a huge crowd will always have an element ng binayaran. Kaya ngayon 100,000, wala sa mga Pilipino ang tumayo for 5 days. Kaya yung EDSA 1, EDSA 2 na yan. May padding yun. Padded yan. Padded. May padding yung mga ganyang kalaking crowd. 5 days. Hindi sila magtatrabaho for 5 days. Oo. I'm pretty sure meron. Pero hindi ko nga sabihin. Because hindi kaya nakita nila yan, ay wala silang budget.
Yan ang Oo. unang naisip ko, wala silang budget. Ibig sabihin, hindi ka organized. Hindi ka organized, wala Which is, ka. oo, totoo naman. Kung ako, Totoo naman hindi ganun ka-organized. wala naman silang resources. So, ba't pa tayo mag-aatubili? Ba't tayo mag-aabala? 'Di ba? Ba't ba tayo wala naman silang pera, wala silang tao, wala silang ganito, hindi sila organized, hindi naman sila katulad ng EDSA 1, EDSA 2 na well-equipped, well-funded. Ano kinakatakot natin? Magtrabaho na lang tayo, ba't tayo napapraning? Kasi may kinakapraningan. Nagets nyo na? Hindi, just look at it objectively. Yung EDSA crowd. Wala na yung mga ano na, hindi kasi kusang loob, doesn't matter in a political analyst. Look at just the crowd. Girl, you cannot even stop traffic. You cannot even halt the economy. Bakit, alam mo ako yung leader bakit ako matatakot dito? Magtrabaho na lang tayo kung talagang matino ako kung matino kang leader Kung naiisipin mo, putang ina, ano ba yan? Let's do, ano na lang tayo. Si Digo nga wala namang ganyan-ganyang etos noon, mas malalaki yung mga rally nung kay Digo. Ng mga opposition, correct. Mas malalaki yung mga movement. Mas malalaki yun. Yung, di ba, napuno nga nila yung, yung sa may Corinthians, napuno nga nila yun. Although, it's not too much, but pero nakapuno sila ng ganun. Si Digong, dinedma lang niya. Deadma. Di ba, okay, di mag-rally, di ba sabi pa nga niya? Gusto niyo mag-rally kayo, 5 araw, go! Sabi niya ganyan, gusto niyo mag-araw kayo dyan, bahala kayo. Correct. Actually, hindi talaga siya dapat issue Hindi siya dapat issue. Ngayon, siguro, ako tingin ko naman kasi, yung, may ano rin sila may parang takot rin, yun nga, well, takot talaga sila kasi unang-una, may kumukulo na from the AFP core, may kumukulo na discontent doon. So ngayon, if nagpa-pile up yung mga tao, yun yung nagko-cause nung nervyos nila. Kasi yung mga nandun sa core, they are all waiting for the people to really to really show up so that they can make a decision also on their end. Ganon. I think ako for me, yun yung yun yung art nung storya Yun yung art nung storya. Of course, I think it established na meron talagang gulo dyan. Kasi for Browner to say something na, mag-resign na lang kayo, kung magsasalita kayo about the politics, mag-resign na lang kayo. So, ibig sabihin, na-establish na may gulo. Ngayon, since meron nang hindi pagkakaintindihan doon, pagka dumadami yung tao doon sa EDSA or nagpa-pile up yan or whatever, ganun, yun yung nagdadala ng nervyo sa kanila. Kasi I'm pretty sure, once the crowd would show up, it would be easier for the AFP to make a decision. Ganon. So, kaya ako, hindi ko summarily i-dismiss yung pagdami ng tao and whatnot and yung yung pag-show up nila. But of course, syempre, I agree na, oo nga, dito, kung ikaw self-assured kang gobyerno, 6,000, ba't ka matatakot? Diba? Ba't ka matatakot? But again, their nervyos is really coming from the fact that there is a very, very important element that they cannot afford to lose, and that is the men in uniform. Ayun. So yun. The reason why I'm also saying that, and I want to emphasize that, is because dapat naiintindihan rin to naiintindihan rin to nung mga tao na nagpa-participate do sa mass movement. Ang importanteng element dito, and this is just for me ang importanteng element dito really is to make the men in uniform decide ng mas magaan. They have to decide in a way na kasi nag-show up yung tao and they are bound to protect the people. So if they don't see enough people, what do they do? 'Di ba? Ang gagawin nila. And so that is why they are addressing it by yung administration, ang ginagawa nila, ang kasagutan nila was really to mount a protest to negate yung fact na merong organic support na may organic support dun sa na kontra sa kanila, na may anti BBM movement na talaga na nabubuo, ganon. Ayun, so yun naman yung tingin ko doon. Anyway, so ngayon kaninang umaga, hindi nag-hearing, walang hearing ang Quadcom, walang hearing ang walang hearing ang Quadcom, walang hearing ang pangalan nito. Walang hearing ang Quadcom, walang hearing ang Committee on Good Governance and Public Accountability. Yung Committee on Good Governance and Public Accountability, ito yung nag-hear ng budget utilization ni Inday. Yung Quadcom, ito yung POGO, EJK, yung mga human rights issue, ineme, ganyan. Wala silang schedule for this week, which is kakaiba kasi
ano to eh, ang tawag dito, halos every week nga silang naghi-hearing eh, minsan parang twice a week pa. Talagang tapos naka-break yung Congress, naghi-hearing din sila. But since nung nangyari kay Attorney Zuleika, hindi pa sila nag-hearing ulit except yung nung 29 na umattend si VP Inday. Umattend si VP Inday pero hindi nila tinanong. Ayun. Pero hindi nila tinanong. So yun. Now, ang nangyari for after well, ako tingin ko talaga nag-regroup sila after nung kay Attorney Zuleika, nag-isip sila kung ano yung mga next na diskarte. Today, nagkaroon ng press conference nung umaga yung House of Representatives at pagkatapos in-address nila yung mga ilang statements ni Inday. So, sabi nila wala pa naman daw impeachment, so wala naman daw dapat silang asikasuhin or whatsoever. So, hintayin na lang daw nila kapag meron ng impeachment complaint. Remember, nung weekend, binrake din ni Katunying na yung presidente wanted the House of Representatives to not entertain any impeachment complaint na ihahain sa House of Representatives. In the afternoon, final na yung impeachment complaint. Si Akbayan Representative Sedenya ang nag-sponsor nung complaint. Ayun. So it was filed and signed by some religious organization, yung mga akala ko civil ba society. akala ko ba pinaglalaban nila ay matanggal ng confidential funds? Bakit hindi sila nagsampa ng batas to abolish all confidential funds and then dedicate the energies of Congress and Senate in abolishing confidential funds? So ngayon, lumalabas talaga ang katotohanan. Ayaw niyong ma-abolish ang confidential funds. Ini-etos niyo lang mga taong bayan. Ang gusto niyo lang talaga matanggal si VP Sara, and it seems na isa talaga sa mga leading contender to replace her if ever ay si Virginal Risa Ontiveros. Sobrang no? Political ano niya yun eh. Political base niya. Di ba? Ayun, dyan kayo galit na galit eh. Ayun nga, so parang sa hinaba, actually maraming weird dito kasi yung unang kakaiba dito, of course, yung Committee on Public Accountability and Good Governance, talaga namang ginawa yan dahil gusto nila na maghanap ng grounds para i-impeach si Inday. Noong October 28, 2024, may press conference na at si Joel Chua, nagsalita na siya about it eh. Na ang intention talaga really is nagsalita na siya na graft and corruption at betrayal of public trust umano ang maaaring gawing batayan sa paghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga anomalya sa paggamit ng kanyang opisina ng confidential funds noong 2022. Ayan, ito na yung statement ni Joel Chua. October pa lang to ha. So hindi pa issue yung kay Attorney Zuleika, wala pang mga pag-uusap tungkol dun sa hindi pa ganoon kagulo. So, predictable talaga na yung committee ni Chua, the purpose of that committee really was to find a ground for impeachment para kay Inday. Ayan. Teka, papakita ko sa inyo. Ayan. Anyway, October 28 pa lang, meron na. So ngayon, yung mga salita-salita ng Congress na, ay hindi, wala namang plano, ganyan-ganyan, ay hindi ito na pag-uusapan, hindi ito ganyan-ganyan. Bullshit talaga. Kanina, yung sa press conference nila, nandun si Zia Adyong Alonto, si Pam Zamora, si Rog Gutierrez, at saka I think tatlo sila doon na nagsasalita doon sa press conference. Kanina, they were talking about it as if they were really trying to distance themselves, but they are trying too hard. Obvious naman that has been your game plan. Yun na yung nakasulat sa script last year pa. So ngayon, hindi naman yan, di ba? Yan talaga yung nila, yan talaga yung goal yan talaga yung end result na gusto nila. I-impeach si Inday Sara. But of course, they have to make it appear as if hindi nila yun pinlano. And so, the best guy to do it is someone from the traditional enemy of Inday Sara, which is yung Kamatayan Bloc.
dahil yung Kamatayan Black, ito naman talaga ang gigil na gigil kay Inday Sara dahil sa strong stand ni Inday Sara sa insurgency. And of course, yung laban ni Inday sa insurgency, it will affect yung mga tao na sympathetic doon sa cause ng CPP, NPA, NDF. Kilala naman nating lahat kung sino yun. Ayun. So sila yung mga nag-file ng impeachment sa House of Representatives Secretary General kanina, ni-receive na ito. Ayun. Sabi ni Carlex, sabi ni Pam Zamora, hindi pa daw sila nakatanggap ng text na itigil ang impeachment plan ng aasar sa ginawa ni BBM. Ayan. Actually, nakakaloka si Pam Zamora kasi parang ang lakas niyang mang-gaslight. Ang lakas mang-gaslight ni Pam Zamora. Sabi ni Pam Zamora, kasi pinarinig sa kanila I watched their press conference before ako mag-start mag-live. Tapos napansin ko, ang dami nilang kinat na part dun sa press conference. Both dun sa sa Facebook at saka dito sa sa YouTube mas maigsi yung press conference dun parang nasa 35 minutes na lang. Ganon. Sa Facebook mas mahaba. So, yung YouTube kasi meron yung feature na pwede ka talagang mag-edit out ng parts. Siguro kasi hindi nila pwedeng gawin sa Facebook yung ganon. Ayun. But anyway, ang pinakita sa kanila yung video ni Inday na nagsasalita, nagre-react tungkol doon sa sinabi ni Jay Kong Hoon. Di ba si Jay Kong Hoon may statement to before na ambitious si Inday, ganyan. Alam naman natin itong mga ginagawa ni Inday, kaya nagkakaganyan kasi ambitious yan, dahil gusto nilang magpresidente, ganyan-ganyan. Mga ganong etos ni Jay Kong Hoon na mga panay kabobohan. So ay nag-react tong si Inday, sabi ni Inday na the 2022 presidency was mine to begin with. So ngayon, yun yung pinakita na video kila Pam Zamora. Tapos itong si Pam Zamora, nag-react siya. Sabi niya, hindi nga siya presidente. Hindi nga siya yung ba't hindi siya tumakbo? Kung sa kanya yung presidency, ba't hindi siya tumakbo? Ganyan. Nakakaloka to si Pam Zamora. Unang-una, ang sinasabi doon, Pam, kung hindi mo naiintindihan, ang sinasabi doon, kung gusto ni Inday na maging presidente, magiging presidente siya. Kasi it would have been easier for her to claim it given the fact na siya yung nangunguna sa survey nung mga panahon na yun. Ano sabi ni Pam Zamora? Anong sabi ni Pam Zamora? Eto, paparinig ko sa'yo. Ayan, 2020. Now we haven't heard about impeachment. Usually it's from the outside. Before it came from other camps. Now we're hearing about complaints from private citizens, pero that's still outside pa po. So technically speaking, nothing has started. So we can't really speak about yung timeline po. Thank you. Marian Enriquez from TV5. Kinat nila yung question recently sinabi kasi 'di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president and now she's our vice president. So that's what it is. Yun siya. Oh my God, ang bobo niya. Would you also like to comment on this statement? Yes. I think this is particularly for the House members. Huwag nila ako i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel of the office of the Vice President. Ang bobo niya, girl. Stop, girl, nabububuhan na ako. Sabi niya, sobra. Actually, meron pa siya. Pinutol nila. May mas bobo pa siyang sinabi dyan. Pero pinutol nila. Ang sabi niya, ang tawag dito, ba't hindi siya tumakbo? Dapat tumakbo na siya. Kung gusto niyang magpresidente, dapat tumakbo na siya, ganyan-ganyan. So, she was emphasizing na kung totoo daw na kanya yung presidency nun, bakit daw hindi siya tumakbo? And ilang beses niyang ilang beses niyang pinagdiinan yon. They cut it Di ba na pinakita sa yung video cut? Wait, di tama si Inday. Kung gusto niya maging presidente, dapat pala tumakbo na siya. Iniulit mo lang yung sinabi ni Inday. Oh my God, ang bobo niya! Anak ng bilyonaryo ang bobo! Oh my God! Mukhang hindi sapat yung pera sa pagpapaaral kay Pam. Pam! My God! Ayan, nag-freeze ka siya. Di tama si Inday. Hello? Narinig ako? Ayan, you're back. O di tama si Inday.
Correct. Di ba? Pang Tama si pera Inday. mm. Confirmed. She actually restated Inday. What Inday said. Mm. Di ba sabi niya, kung gusto pala niya maging presidente, ba't hindi siya nag-file? Bakit ba siya tumakbong vice president? Oo. Di ba nga, nag-reply siya. Sabi niya, kung gusto niya tumakbo ng presidente, kung gusto niya talaga maging presidente, dapat tumakbo na siya ng 2022. Ito naman si Pam Zamora, inulitan niya. Kung gusto niya maging presidente, siya nag-file. May sinabi pa siya actually hindi part kinat kasi tong part na to. Cut tong part na to. Pinagdiinan niya na hindi niya maintindihan na kung number 1 daw siya sa survey, hindi raw niya magets kung bakit hindi tatakbo bilang presidente. Pero kaya nga hindi siya tumakbong presidente dahil hindi nga siya atat. Oh my God, Pam! Dahil kung atat nga siyang maging presidente, dapat nga tumakbo na siya. My God, Pam, ano ka ba? Huwag niyo kami gaslight, siya ang number 1 noon. Alam ng lahat noon. Ang ina, Diyos ko, day, anak ng bilyonaryo, my God, there are really things that money cannot buy. And this is one of them. Correct. And the sad part is, they actually can buy people to be dumb for them. True, ayun. So, itong si Pam, siya yung yung parang remarkable lang naman na comment nila dito was really about that. Kasi nagsalita nga siya about dun sa video na tinanong nung isang reporter sa kanilang tatlo at nag-react siya doon, ganon. And tama si Inday, no? Tama si Inday, ginagaslight talaga siya ng House of Representative. And sa totoo lang, pati naman yung mga vloggers, ginagaslight din 'tong mga putang inang to. Kasi kasama din dito sa press conference na to, a reporter asked, sabi ganun, yung sulat ni Barbers sa NBI. Sinusuportahan niyo ba yon? Yung gusto niyang paimbestigahan yung mga vloggers na minamalign ang Quadcom at ang kanyang kasi issue sa kanya yung sa drug hole sa Surigao eh. Kasi na-issue siya doon. Na-issue doon si Barbers at yung Surigao Media, binline item siya ng bonggang-bongga. Ay, hindi siya binline item, pinangalanan siya ng Surigao Media. Facebook page ng Surigao Media, pinangalanan siya, meron ng kwento na parang yung kapatid daw niya was involved, nahuli daw sa port or something like that, ganyan-ganyan. There were, sizable amount of shabu na nahuli, na na-entrap sa Liloan, Leyte. At itong drugs na to, galing ng Surigao. And so, na-bring up yung pangalan niya. So ngayon, mainit ang ulo nito ni Barbers kasi na-issue siya. In which Barbers actually already respond to it. Nag-respond siya doon, nag-explain siya, wala, ganyan-ganyan, hindi naman ako involved dyan. Tapos nagsalita na rin yung PIDEA and things like that, ganyan-ganyan. But of course, for idiot like Barbers, hindi yun enough. Kailangan paimbestigahan ang mga, ang mga vloggers na nagsalita ng hindi maganda laban sa kanya at kailangan daw na maimbestigahan ang mga vloggers na minamalign ang Quadcom. Okay? Ito ay dahil ang mga vloggers daw na ito ay binabayaran gamit ang pera ng Pogo. Binabayaran daw sila gamit ang pera ng Pogo. Ayan. So ngayon, itong mga congressman dito, they were asked about it. Kumusta naman yung move ni Barbers? Iaano nyo ba sila? Susuportahan nyo ba si Barbers sa gusto niyang mangyari? Of course, itong si Rog Gutierrez, na ang kanyang tatay ay merong construction company na merong 2.077 billion worth of government contract. Siyempre, suportado niya yung kabobohan ni Barbers. Ayan. Ikaw, Rog Gutierrez, abogado ka. Alam mo ang karapatan ng mga tao. Tapos susuporta ka sa pangbubuli ng chair ninyo dyan sa Quadcom at mag-a-agree kayo na, yes, sige, paimbestigahan natin yung mga vloggers. Imbestigahan nyo kami for what? For telling the truth that you are all stupid? Hindi nyo alam yung mga trabaho nyo dyan, mga putang ina nyo. Anong finorward ninyo dyan na ano yung finorward nyo dyan na measure na makikinabang ang mga Pilipino? Panay political yung agenda nyo dyan. You do not even answer the questions of the people criticizing you. Kagaya mo ikaw, Rog Gutierrez, explain mo yung construction company ng tatay mo. And why do you think it's proper na yung mga kongresista dyan
dapat magpatuloy yung ganitong sistema ng mga kongresista diyan, kayo rin yung mga may hawak-hawak ng mga malalaking negosyo sa gobyerno. Hindi ba dapat yun yung pinag-uusapan natin? Tama ba na ang mga kongresista ay merong mga kamag-anakan na merong malalaking negosyo? Hindi ba dapat idagdag natin 'to bilang disqualification ng isang individual? Or put some measures on how to further control conflict of interest, lalo na 'pag humawak ka ng government office. Why don't we do that? Bakit pag-aaksaya yung panahon na pagkakasuhan yung mga vloggers, mga putang ina niyo? Ano ba yan, Ace Barbers? Kakadiri kayo. Yun na nga lang yung trabaho niyo, di niyo paggalingan. Pag tinatanong ka, yung drugs related ba sa'yo, district mo yun. Pag tinatanong ka, mag-explain ka. It is not as if utang na loob namin pag nag-explain ka. Drugs yun, ang laki nun, galing sa distrito mo. Ay, di ba gano'n naman yung ginawa ng PIDEA? And explain on your behalf. That's what you do. Ba't kayo nag-iiyakan pag pinagtatatanong kayo? Sobrang nakakadiri, sobrang nakakadiri. Ano naman ang ikakaso nila? Ito yung sinabi kasi, ito yung ito yung sulat ni Barbers. Ito yung report ng PTV4 about it. Ayan. So ang sabi ng ayan. Urges NBI to probe vloggers allegedly paid to malign Quadcom. Okay. So what do you mean when you say malign? You are performing a public duty. Whatever you say during the Quadcom hearing, gamit nyo ang pera ng bayan. So when we talk about your job, when we talk about how you handle the hearing in Quadcom, what do you mean malign? Diba? Ngayon, kagaya nito. Ang tawag dito, sabi niya, in a letter to the NBI dated November 25, Barbers are asked NBI Director Jaime Santiago to look into the persons or group allegedly funded by illegal drug syndicate and Philippine offshore gaming operators to bend the truth and concoct lies online. Okay, so what were the lies? What were the lies? Barbers. Ano yung lies na tinutukoy ninyo? Ano yung lies na tinutukoy ninyo dyan? Ayun, so according to the Surigao del Norte Solo, these vloggers will not only damage the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. Mga putang ina nyo pala eh. What about resolution number 10? Kami pa ang magsusow ng distrust? So ano utang, kami pa dapat yung, kailangan aayon lang kami sa inyo? Kailangan pag may sinabi kayo, mag-agree lang kami. Even if you're not addressing us. Pag tinatanong ba namin kayo sa mga problema namin sa mga pinaggagawa nyo dyan, sinasagot nyo ba yung tao? Binubura niya nga yung comment ng mga tao sa live stream ninyo eh. Sobrang kapal ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. To say that the vloggers are the ones na na naninira sa inyo. Well, if you want to sue, you sue. Kahit papaano, meron pa rin naman kayong karapatan eh. Pero ang punto kasi dito, you are government officials. And when you say that you are being imputed of very damaging lies, your number one job is to at least identify it. Anong tinutukoy ninyo na sobrang damaging? Ano yung lies na kinakonkok? At yung sinasabi ninyo na pera na nanggagaling sa Pogo, yung pera na nanggagaling sa Pogo na ibinabayad sa mga vloggers, these are also very damaging to the vloggers who are not receiving payment from Pogo money. Diba? Paano kami? Mga hindi naman talaga kami nakakatanggap na ganyan. Well, hindi ko naman alam kung isasama ako dito ni Barbers, no? Pero, sino yung mga vloggers na tinutukoy mo? Kasi you are talking in general terms eh. Yung ginagawa mo Barbers na ganyan, don't you think it also damaged the reputation of public citizens? Diba? Sobrang nakakaano to, no? Sobrang nakaka-disappoint. Sobrang talagang parang
Where's the tolerance? Where's the tolerance? Bakit hindi nyo kasi i-address ng maayos? If people are asking questions, you address it properly. Ganun yun. May naisip na ako, yung may sasakyan, maglagay ng stickers, support VP Sara, sabi ni Junel. Nga pala, teka, papakita ko sa inyo. Teka lang ha, saan ko naglagay yun? Ayan, sa mga gusto ng stickers, meron pang ibang mga designs na paparating, sa mga gusto ng stickers, papadalan ko kayo ng stickers, shipping fee lang ang sasagutin ninyo. Siguro sa isang shipping, I'm going to, parang give ng mga 6 to 10 stickers sa isang shipping para makapagpamigay rin kayo ng mga ganito. Ayan, so lagay nyo sa sasakyan nyo, lagay nyo sa ganyan-ganyan. Let's make ourselves visible para makita kung gaano karami yung support, gaano karami yung tao. Ayan, para makita talaga yung puwersa. Ayan na, asan na si Sas? Ba't nawala? Wait lang ha. Ayun. So yun. Anyway, edi eto na nga. So medyo na sidetrack tayo doon dahil sa medyo ang tindi rin ng buwisit ko dyan kay Barbers eh. Ayan. So ngayon, ang nangyari, di yun na nga, no? Yun na yung parang napag-usapan nila doon. So mukhang ipo-pursue nila, I think their next game is to intimidate all the vloggers na hindi friendly sa kanila. Ganon. So, ang gagawin nila, I think isa-isa nila kasi yung NBI kasama lang sa Zoom meeting, sa press conference ni Inday nung November 24, I think. Kasama lang sa Zoom meeting. Pinasabpina na. Even the moderator of that forum, of that Zoom meeting, pinasabpina na. I mean, what's going on? Sobrang basic ng karapatan nito eh. And you can't tolerate? Hindi po krimen, masaktan ang damdamin ninyo. Pag yung damdamin ninyo nasaktan, okay, it doesn't mean na merong crime committed. Diyos me. Hindi yun ganun. Ayun. Ako, Madam Pahingi. Oo naman. PH update, of course. Ikaw pa. Ayan. How can I avail? At i-message nyo lang ako, tapos bigay nyo yung address nyo para serious physical injury on their ego daw yung case ni Barber sa mga vloggers. Ayun. Okay. Well, of course, yung mga vloggers din naman kasi kailangan rin naman talagang mag-exercise ng prudence, ganyan-ganyan na hindi rin naman siya yung talagang sobrang umo-a na to the point of magiging slanderous or talagang defamatory na yung mga sasabihin base doon sa standard ng batas natin. Pero ang point ko lang kasi, sobrang unreasonable ba ng mga naging question sa Quadcom? I mean, if people are asking Dan Fernandez na, ano ba naman yan? Bakit wala ka namang, kahit i-express yung sarili, hindi ma-express ng maayos ni Dan Fernandez? Hindi ba valid sentiment yun? Ito nga yung sinasabi ko at ito nga yung problema natin. Kung nagawa nila kay Inday Sara at kay Attorney Zuleyka, yung i-disrespect yung mga basic na karapatan nila, see, now barbers can do it to vloggers. Napapaimbestigahan for what? Diba? Papaimbestigahan nyo for what? Na namumura kayo ng mga tao sa galit nila sa inyo? Sobrang sobrang talagang nakakasuka, nakakadiri. Kasi, yung blatant na eh. I think they would really like to, to flex muscles and show who's the boss. Ganon. Nakakalimutan ng mga to, kami ang boss ninyo. Hindi kayo. Sabi daw ni Abante,
sabi daw ni Abante pa daw, grammar nila kinokorek. Eh, di ba lalo yung kay Dan Fernandez? Actually, yeah, parang he took offense na kinokorek yung grammar nila. Ganon, si Abante at saka si Dan Fernandez. Ayun. Hari-harian. Correct, sobra nilang hari-harian. Sabi ni Aka, Miss Joey, projection sila kasi yung mga trolls na nasa page ng administration na nagko-comment na fake identity at mala-computerize yung mga comments, sila talaga nagbabayad from Pogo kunwari. Kunwari pa sila. Ayun. Sabi ni Busog Kid, Miss Joey, ano po ang ibig sabihin ng malign? Well, sinisiraan. Ayun. Sinisiraan. Ayan. It's all about power, ganyan talaga. Ayun, so hindi ko talaga magets no kung bakit sobrang nilang sensitive dito. And of course, ito na nga yung nakakatakot dahil nga na-flex na nila yung kaya pag nagtagumpay sila doon sa gusto nilang gawin kay Inday Sara. Pag nagawa nila yung gusto nilang gawin kay Inday Sara, ganoon na talaga ang mangyayari sa mga ordinaryong Pilipino. Ganoon din yung trato sa atin. And of course, tayo bilang maliliit na tao, of course, hindi tayo aabutin ng ilang araw. 'Di ba? Kasi ganun lang nila kasi ordinaryong tao lang naman tayo eh. 'Di ba? Sabi ni Barbers, very obvious na well-organized at bayaran ang mga vloggers na ito na gustong sirain ang pangalan ko, ng kapatid ko at mga Quadcom members. Sabi nila, ito yung mga bayarang grupo na tagapagkalat ng kasinungalingan. Siguro nasaktan ng kanilang employers na pogo operators at drug lords dahil sa patuloy na Quadcom investigation. Parang hindi naman na pogo yung topic ninyo. Nung nagkaroon ka ng issue sa drugs, Ace Barbers, hindi naman napogo yung issue nyo dyan eh. Di ba pogo yung issue nyo dyan eh. Diba? So hindi ko maintindihan kung ano yung tinutukoy niya dito na, ang tawag dito, bakit niya kinoconnect yung pogo? Teka lang nga. Ayan o, sabi niya, very obvious na well-organized at bayaran ng mga vloggers na ito na gustong siraan ng pangalan ko, sabi niya. Ayun. On the subject, once the subjects are already identified and their vlogs established, Barbers urge NBI to pursue appropriate criminal charges against responsible party in accordance with Cybercrime Prevention Act of 2012. My God. See the intention of Barbers? Talaga? Gusto niyong gamitin ang mga resources. Diyos ko. Ang kalaban po natin dito kahirapan. Gutom na ang mga tao. Kahirapan, gutom na ang mga tao. Tapos yung yung sinasabi kasi nila na bayaran, eme. Alam niyo po, magkalinawan lang po tayo, no? Ang bayaran po, yung mga nandun sa traditional media. Okay? Yun ang bayaran. Kasi yun po ay negosyo. Okay? Yun po ay negosyo. Yun ay negosyo. So ngayon, yung mga reporters, yung mga nasa mainstream media, yung mga nagtatrabaho dyan, yun po ang bayaran. Meron po bang magdi-dispute dyan? Meron po bang magdi-dispute dyan? Kunwari si Gretchen Ho, bayaran yan. Kasama yan sa payroll ng TV5 eh. Empleyado siya ng mga reporters ng mainstream media, Karen Davila and whatever, ganyan-ganyan. Lahat ng kasama sa payroll ng mainstream media, yun ang bayaran. May sweldo eh. So hindi ko mag-gets itong mga words ninyo na bayaran. Ano ba ibig sabihin nyo exactly dun sa bayaran? Diba? Kasi doon sa mainstream media, institutionalized po ang bayaran doon. Magre-report sila, magtatrabaho sila, babayaran sila. Ngayon, kung sinasabi ninyo na yung mga vloggers at ang trabaho ng mga vloggers ay siraan lang kayo at binabayaran sila para siraan lang kayo, ano po yung pruweba ninyo? Ano po yung pruweba nyo doon? 'Di ba? Ayun, Joey, sabi nila ito yung mga bayaran, may nagkwento lang sa kanila, sabi ni Tribo ni Bay. Ayun.
Dapat nga kayo bago kayo nagsasalita ng ganyan, sana meron man lang kayong mga pine-present na mga ebidensya. Kasi yung ganito pong klaseng pagsasalita ninyo, since maghahanap pa lang naman kayo ng ebidensya, mag-iimbestiga pa lang kayo and what not, ganyan-ganyan, yung mga ganito, pananakot na po ito eh. Pambubuli na po ito. Pag ikaw, public official, hindi ka dapat ganito, hindi ito desirable. Meron ka dapat certain level of tolerance. 'Di ba? And this is one of many reasons kaya mas nirerespeto namin si PRRD at saka si Inday kaysa sa inyo. Hindi sila iyakin. Kasi naiintindihan nila yung trabaho nila that they are public servants, that they are really going to be criticized and criticized heavily. 'Di ba? Ngayon, kung tatanungin kayo, like for example, sa mga bagay-bagay na involved kayo, kagaya niyang Quadcom, 'di ba? These are the valid questions and I think that should be answered by Quadcom. Okay.